Sanipuwersa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa AI Capacity Building Initiative. Lain itong makagawa ng polisiya hinggil sa tamang paggamit ng AI na makatutulong sa pagpapaunlad ng iba't ibang sektor. Si Rod Lagusad sa detalye. Makatulong para makapagpasa ng batas, partikular na sa tamang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Ito ang layunin sa pakikisa ng DOST, DICT, DTI at iba pang ahensya para sa AI Capacity Building Initiative ng British Embassy at ng mga eksperto mula sa Alan Turing Institute, ang National Institute of Science and AI ng UK. Ayon kay DICT Undersecretary Giselle Batapa-Sige, malaking bagay ito para sa pamahalaan para sa paggawa ng polisiya kaugnay ng AI. Lalo't ito'y makakatulong sa iba't ibang sektor gaya na lang sa agrikultura at kalusugan. Kasabay din ito na maintindihan ang risk o panganib na dala ng artificial intelligence. Ang kailangan po natin sa Pilipinas is really a coherence of these standards and policies and regulations. And at the same time, we need to work together. Hindi lang policy ang nakikita natin dito. You also have the actual use of the emerging technology. You also have ethics. You also have scientific research. Dagdag pa ng DICT, may mga LGU na nanais magkaroon ng katulad na training. Sa kasalukuyan, may mga panukala na sa Kongreso patungkol sa AI. Dagdag pa niya, ang Pangulo ay interesado kung paano makakatulong ang AI sa ekonomiya sa mga susunod na taon. Sa bahagi naman ng DOST, binigyan din nito ang importansya ng pagbibigay pansin pagdating sa ethics sa paggamit ng AI. Ethics and governance should not be an afterthought. It should be planned from the get-go because of the different risks and challenges that can be had for implementing AI. We need to think about the people, the benefits or the social impact, not just the economic impact of the projects that we're implementing in the OST, for example. Kasama sa pagtutuunan ng pansin sa 4 na araw ng training ay ang iba't ibang bagay pagdating sa AI governance. Discussion on the ethical questions that arise from how AI systems are being developed, the different risks associated with those, and then really move into thinking about how to address those risks and how to manage those risks to ensure that AI is used responsibly. Anila, ang Pilipinas ay nasa mahalagang posisyon pagdating sa pagkakaroon ng regulasyon sa AI. All governments now are realizing you can't just create artificial intelligence and models and plunk it into the economy and think, okay, job done. That governments have a really important part in this, and citizens have a very important part in this, to say, wait a minute, what are the limits? Gaya na lang kung may boses ba ang mga tao kung anong klaseng data o impormasyon ang pwede lang kolektahin. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.